Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So this time, naglagay na tayo ng 3 cups of water sa ating kasirola at maglalagay lang din po tayo dito ng isang sachet or 24 grams ng unflavored jelly powder. And take note na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. After adding ng ating jelly powder, imimix lang po muna natin to hanggang sa makita po natin na natutunaw na or nadidissolve na yung ating jelly powder. Ayan. Tapos po, optional na lang din kung gusto ninyong mag-add ng sugar dito sa ating mixture. Pwede naman kayong mag-add kung gusto ninyo. And kung ayaw nyo naman, pwede nyo na po yung i-disregard. So ako, hindi po ako naglalagay ng sugar. Ayan. So kapag na-mix na po natin to ng maigi, pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan over medium to low heat. At lulutuin po natin yan continuously stirring hanggang sa makita po natin na kumukulo na yung ating white or clear jelly mixture. Ayan. So lulutuin lang natin to mga kakusina, and then after po nun, ipapakita ko pa sa inyo yung next procedure. Ayan, so gagawa na naman tayo ng dessert na baka hindi mo pa nagagawa. Kaya naman, kung dessert lover ka, panoorin at tapusin ang ating video. So habang hinahalo ko to at hinihintay natin kumulo yung ating clear jelly, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel, and kung meron din po kayong Instagram, pakifollow na rin po ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto nyo rin matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman, gusto nyo rin mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwede po kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. Ayan. And white jelly na lang din yung ginamit ko para magmumukha lang din siyang parang nata de coco kapag ginawa na po natin yung ating dessert. Bakit di nalang tutuhanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglinaw, dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunang magmahal. Baka masaktan lang. And kaya po pala 3 cups of water yung inilagay natin dito ay para kapag nag-firm siya ay makunat-kunat po yung kalalabasan ng ating white jelly, at the same time po ay hindi siya ganun nagtutubig. Ayan, and make sure na kumulo po talaga siya ng maigi para po kapag kumulo siya ng maigi, mas mabilis po tong magsiset kapag inilagay na natin siya sa ating molder. Mga kakusina, so isasalin ko lang po yung naluto natin na white jelly mixture at hintay na po natin niya mag-set or mag-firm. Mga kakusina, kapag nag-set na po or nag-firm na yung ating jelly na unflavored or yung clear, sa isang mixing bowl maglalagay na po tayo dito ng 2 cans na tig 370 ml na all-purpose cream. Yan, so 2 lata po ng all-purpose cream yung inilagay ko dito para sobrang creamy po talaga ng ating recipe. And then, after po natin mailagay yung 2 cans ng ating all-purpose cream, maglalagay po tayo dito ng 1 can or 380 grams na condensed milk. Lahat po ng inilagay natin dito ay naka-room temperature. Yan, so simutin lang natin. And then, after adding ng ating condensed milk, maglalagay ako ng konting salt, pang balance lang ng sweetness sa ating recipe. Pero kagaya ng sinasabi ko sa ibang video, pwede nyo na po yung i-disregard kung ayaw ninyo. At maglalagay na rin ako dito ng konting vanilla essence or vanilla extract. At after adding ng ating condensed milk, all-purpose cream, pati ng ating vanilla essence dyan, hahaluin lang po natin to ng maigi para naman hindi mamuo yung ating condensed milk sa bottom ng ating mixing bowl. Ayan. So, mix nyo lang ng maigi para mag-combine nga sila dyan. And mapapansin nyo po, diba? Sobrang creamy na agad nung ating cream mixture. So, luto na yung ating sago. Maliliit lang po yan. Depende na sa inyo kung ano yung gusto ninyong gamitin.
Pwede kayong gumamit ng sago na may kulay, pwede rin kayong gumamit ng mas malalaking sago, pwede nyong bawasan, pwede nyong dagdagan. Yan, so depende na po sa inyo yon. Akin po, 1 cup lang po yung inilagay ko na lutong sago. After mixing, ilalagay ko na rin po yung ating peach. Ayan, ito po ay yung nasa malaking lata lang. Idinrain ko lang po yung kanyang syrup at itinira ko lang yung kanyang laman, which is ito nga pong peach, at hiniwa ko lang siya ng ganyan halos kalalaki. Yan, tapos syempre isasama na natin siya dito sa ating mixing bowl. Sino po sa inyo ang peach lover? Say hi sa ating comment box section. Ayan, tapos isa na namang masarap din na fruit, which is ang avocado. Ito po ay isang piraso lang na medyo malaki. Siyempre, tinanggal natin yung balat at buto. At ito na po yung natira. Hiniwa ko lang siya ng ganyan. Ilalagay na rin natin to dito sa ating mixing bowl. Nilagay ko kasi siya sa chiller kaya ayaw bumaba. So, gagamit tayo ng kutsara. Ayan. And then, pwede nyo rin po siyang i-mix. Ayan. So, kapag nailagay na po natin yung avocado, pati yung ating peach, syempre, ilalagay na rin po natin yung ginawa natin kanina na white jelly. Ayan. So, iniwa ko na siya ng maliliit. Ayan. So, white lang yung pinili ko para magmumukha lang din siyang nata de coco. And, ang ganda lang din ng pagkakaluto natin sa kanya. Kasi nga, 3 cups of water lang yung ginamit natin. Which is, hindi po siya nagtutubig kahit malamig na yung ating jelly. Ayan o. Tapos, makikita nyo talaga na para siyang kristal kasi sobrang firm nung pagkakagawa natin. Ayan. Pero kung gusto niyo na talaga maparami din yung inyong dessert, pwede nyo pong dagdagan up to 4 cups of water yung pinangluto natin ng ating jelly. Ayan. So, ilalagay ko lang to dito lahat mga kakusina. Ayan. Diba? Ang ganda lang din tignan. And instant na marami talaga yung kalalabasan ng ating recipe. So, kapag nailagay na po natin yung ating white jelly or yung ating clear na jelly, ayan, so imimix lang po natin to ng maigi. At kapag na-mix na po natin to ng maigi, maglalagay rin ako dito ng keso, pero yung ilalagay ko pong keso ay half bar lang at hiniwa ko rin po ito into cubes. Optional na lang po yung paglalagay ng keso. Yan. So, imimix ko lang to mga kakusina. At kapag na-mix na po natin yan, ilalagay lang natin to sa ating chiller ng mga 6 hanggang 8 oras hanggang sa medyo kumapal lang po yung consistency ng ating cream. And then after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy avocado and peach recipe. At ayan na nga mga kakasina, after 6 to 8 hours na nailagay natin sa ating chiller itong ating recipe, this time, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and super creamy na peach avocado salad. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na rin yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video.